pagsalubong sa ating pagse-celebrate ng ika-23rd Cityhood of Calamba City. So, isang baka-Diyos at isang baka-Rizal na araw po sa ating lahat. At ngayong umaga po, bago po ako magbigay ng aking maikling mensahe, 2 hours to be exact. Kaya po? Nais ko po muna first batiin po ang ating mga nakiisa. Nandito po sa ating pagse-celebrate po ng ating Cityhood Anniversary of Calamba City. Of course, nandito po ang kinatawan po ng ating mahal na Gobernador, Ramil Hernandez. Nandito po si Sir Erwin Aala. And of course, sa ina po ng distrito, our congressman from the Long District of Calamba City. Ramdam po ang pondo ng distrito, ramdam ng mga Kalambeño. Atin pong ikinalarangal ang ating Congresswoman Charis Ann Hernandez Alcantara. Of course, ang ating pong partner sa paglilingkod po sa ating lungsod ng Calamba. Palakpakan po natin ang ating pangalawang punong lungsod, Honorable Angelito Toby Lazaro. Of course, sa ating pong mga konsihal na nandito po ngayon, of course, unahin ko po, konsihal Jojo Katindig, konsihal Ned Nahara, konsihal Moises Morales, konsihal Edison Natividad, konsihal Porsing Uruga, ABC President, konsihal Papa P. Pio Dimabilis, and of course, konsihal Linong Arvin Mangiat, konsihal Attorney Gerard Teruel, SK Pen President, Councilor Rally Bustria, the one and only Honorable City Councilor Johnny Lazaro, Honorable Councilor Doreen May Cabrera Silva, Honorable City Councilor Dayan del Valle Espirijon, of course, nagalang-galang konsihala Ian Ardabe Cortez, and City Councilor Maria Catrina Silva Evangelista. Binabati din po natin ang ating lahat ng mga minamahal na department heads. Tayo po tayo. Ayan, kompleto po kami ngayon. Kaway-kaway po tayo sa ating mga kababayan. And of course, palakpakan po natin ang ating magigiting na mga punong barangays. Nandito po sila. Tayo po tayo. Kaway-kaway. There and in blue. Sa lahat po ng ating mga barangay kagawad na nandito po ngayon, kaway-kaway po tayo, mga konsihal. Binabati rin po natin, of course, ang ating pong Provincial Director of the Civil Service Commission, Director Charity Arevalo. Asan po si Ma'am? Ayun. Nabati din po natin ang lakas po ng Department of Education. Hindi ko po sila narinig. Department of Education, headed by Dr. Myrtle Ibardome. And of course, kasama po natin ang ating mga flag bearers, medalists. Itong nakaraan Regional Athletic Association Team. Nandito po sila sa kanan. Palakpakan po natin ang ating mga atleta. Binabati din po natin, of course, lahat po ng ating mga, napakadami po nito. Lahat po ng kasama po natin mula sa non-government organizations, napakadami po nito. Isa-isa ito, Knights of Rizal, Kababayan Rizalista, Calamba Overseas Filipino Workers Association, Laguna Guardians Brotherhood, KLBN, Calamba Parish Development Cooperatives, Kalambuhayan,
Calamba City Press Corps, Cabinet Laguna, Philippines, Kabalikan Garden Incorporated, United Riders Philippines, nandito rin po. Of course, Calamba City Muslim Consultative Council, Calamba City Muslim Federation, Alpha Kappa Rho, headed by Mr. Edison Kasupan, PHMI, nandito rin po, Guardians Armstrong Fraternal Society Incorporated, samahan po ng lahat ng mga Women's Desk Officers sa buong Calamba, Team Workers Organization, One Ganap Guardians, nandito rin po ang Calambenya, CACG, nandito rin po, Pantaybayan Foundation, PMG Partners Motor Riding Group, United Kabalikan Civicom, KNKDC, Supreme Action Force Incorporated, MCBA, CNTCI, Pasama Incorporated, Team Damusak Gold Mother Chapter, KKLC, of course, nandito rin po ang ating minamahal na mga senior citizens, Calci Pesca, nandito po ang United Oldies, at nandito rin po ang tinatawag natin United Oldies, Calci Pesca, ano pa isa? Elderly Council of Calamba, palakpakan po natin ang ating mga senior citizens. Of course, nandito po ang ating bagong hirang na chairman po ng OSCA, Office of the Senior Citizens Affair. Ginagalang po natin si Ma'am Luz Opaco. Kaway kayo po, Ma'am. Ayan. Kabayan Action Group, Calamba Chapter, Kasandigan ng Masa, nandito rin po. Cabinet Malaya Laguna, Community Anti-Drug Coalition of Calamba City, and of course, binabati din po natin si Sir Juancho Esteban, ang Acting Provincial Director of the PIDEA here in the province of Laguna. Palakpakan po natin si Director. And of course, mula po sa DILG, Ma'am Jenny Carante, sa atin sa Bureau of Fire Protection, Ma'am Alma Gardose, mula po sa atin sa Bureau of Care Management and Penology, headed by Ma'am Taburada, at sa lahat po ng nanunungkulan sa atin sa pamahalaan, employees of the City Government of Calamba, nasan kayo? Sa atin pong lahat, lagi ko pong sinasabi, isang mga Diyos at isang makarisal na araw po sa ating lahat. Napakabilis po ng panahon, how time flies. 2021. Ayan, exactly 23 years since then ay naging lungsod ang noon. 2001 ay naging lungsod, ang noon ay bayan ng Calamba. At sa mabilis na paglipas ng panahon, hindi natin namalaya na 23 taon na ang nagdaan ng ginawa nating isa sa pinakamahalagang desisyon sa ating mga Calambeño, ang desisyong gawing isang component city ang dating bayan ng Calamba na ngayon ay tinatawag na lungsod ng Calamba. Bagamat nagkaroon ng mga pagsubok sa karaniwang dala ng pagbabago, kaagad naramdaman ang mga positibong epekto nito. Dumating ang mga bagong negosyo na nagbigay ng mga hanap buhay sa ating mga kababayan, nagbunga ng pagtaas ng ating kita, na nagbigay naman sa atin ng kakayahan upang palawakin ang ating mga serbisyo at magbigay ng mas maginhawa at maayos na buhay para sa ating lahat. Sa kasalukuyang kabanata sa ating kasaysayan bilang isang lungsod ay tunay na katangi-tangi. Since we assumed office 2 years ago, we took every opportunity to sustain
the momentum of economic growth as we slowly recover from the pandemic. The innovations introduced to make our city more business-friendly reap encouraging results. Strictly adhering to the requirements of the Anti-Red Tape Act, we were recently cited for our full compliance with the e-BOSS electronic business one-shop. Palakpakan po natin ang ating city. The ease by which we now do business is seen and felt in our operations, such as starting a business, registering properties, processing construction permits, paying taxes, supplying manpower, and many others. Dahil sa mga reformang ito, maraming negosyo ang pumiling manatili sa ating lungsod. At ang mas magandang epekto, dumami ang mga bagong negosyo at mas tumaas ang ating koleksyon. Total revenues from business permits and licenses increased by 26%, with 11,800 businesses registered, more than 2,000 of which are new businesses. Palakpakan po natin ang ating lungsod. No? We are convinced that this is a reflection of the renewed trust and confidence of investors to our city's apparent efforts to provide the necessary climate as an ideal investment hub or destination. Ito po ay halimbawa lamang ng tagumpay na inani natin dahil sa ating determinasyon na pataasin ang antas ng ating serbisyo. Natutuwa po tayo at nagkakaisa ang buong pamahalaan ng lungsod na andito po kaming lahat sa gawain po ito. Ramdam ang kasipagan ng ating mga public officials. Hindi po natin pwedeng itanggi. No, kung nung panahon ko po, nung ako po ay Vice Mayor, ay may tuturing pong pinakamasisipag at the most productive sanggunian ay yung panahon po namin. Mukhang tinatalo na po kami ngayon ng ating bagong sanggunian sa pangunguna po ng ating mahal na Vice Mayor, Attorney Tony Nazaro, mga City Councilors po natin. Ramdam ang enerhiya sa pamamalakad ng ating mga department heads na nagpapatupad ng mga bagong patakaran upang mas mapabilis ang kanilang operasyon at pagbibigay ng mga serbisyo. Ramdam ang kahandaan ng mga kawani na maipakita ang bagong tatak ng paglilingkod na hindi nalilimitahan sa 8 oras sa isang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman na ang bagong kultura ng katapatan at kasipagan na dala ng ramdam na reforma sa lahat ng larangan ng paglilingkod sa ating pamahalang lungsod. Sa 2 taon ng ating panunungkulan, napakarami na nating mga programa na nagbibigay katuparan sa mga pangako na binitawan natin sa simula ng ating pamamahala. Ang mga detalye nito ay hindi ko po dito ibibigay, kundi sa darating na State of City Address, sapagkat mahaba po ito. Ngunit hayaan ninyong banggitin ko po ang ilan. After having successfully recovered from the pandemic, our health department remains vigilant and continues to monitor emerging illnesses and diseases. Pagkatapos natin ihayag ng 1 taon ang planong magpatayo ng isang multi-purpose building sa tabi ng ating City Hall, maya-maya isasagawa na po natin ngayon ang groundbreaking ceremonies upang formal ng simulan ang pagpapagawa ng isang malaking gusali na dito ay magkakaroon tayo ng Calamba City Dialysis Center at Calamba City Laboratory and Diagnostic Center. At siyempre po, isang bahagi po ng malaking gusali pong ito ay ang tahanan po ng ating mga sectoral organizations, kasama na po ang ating mga NGOs. Ito po ay mga dagdag na serbisyong medikal na lubos na makatutulong sa lumalaking bilang ng mga binibigyan po natin ng tulong sa pamamagitan po ng mga guarantee letters na araw-araw po natin ipinamamahagi.
sa ating mga kababayan. Upang agarang makatugon sa iba't ibang pangangailangan sa ating mga barangay, lalo na sa mga emergency health situations, bukod po sa mga kanya-kanyang programa at proyekto na ibinibigay po natin sa ating mga barangays, na bahagi tayo ng ambulance mobile patrol sa ating mga barangays. Nandito po sila, palakpakan po natin. Hangad natin ang transportasyon ay sasakyan ay hindi maging dahilan upang hindi malapatan ang kaukulang aksyon ng mga emergency medical conditions ng ating mga kababayan. Patuloy din po natin pinauunlad ang ating programang pang-edukasyon. Hindi lamang po sa Department of Education, kundi sa City College of Calamba, kung saan sa kasalukuyan, kung dati-dati po meron lamang po tayo mahigit 1,000 mga enrollees, mga kabataang Calambeño sa City College of Calamba, sa kasalukuyan, humigit kumulang 5,000 na mga kabataang Calambeño na po ang ating enrollees sa ating City College of Calamba. And this year ay ine-estimate at inaasahan naman pong dagdag na 2,000 mga kabataang Calambeño ang papasok, madadagdag sa City College of Calamba. At maya-maya rin po, pagkatapos po ng ating groundbreaking, ang ating multi-purpose building, dadako po tayo sa Kabayanan para i-bless at inaugurate naman po ang 20 classrooms para po sa City College of Calamba. Of course, sa education pa rin po, naibigay naman po natin lahat ang pangangailangan ng ating mga kaguruan. Nasaan po ang ating mga teachers and principals? Ayan. Binigay po natin ang kanilang pangangailangan. Ang kanilang mga laptop ay 1:1 na po ngayon, sooner or later. At siyempre po, patuloy po ang ating magsusumikap para maisakatuparan po ang pagpapatayo ng mga bagong eskwelahan. Napili na po ang mga lagay na lupa para sa mga eskwelahan yan, sa Sirang Lupa, sa Kayanlog, sa Banlit at iba pa. At sooner or later ay uumpisahan na rin po through groundbreakings ang mga paaralang yan na magbubudian po ng pagkakataon para sa ating mga kabataan Calambeño. So mabuhay po ang ating mga kabataan at kamakailan lamang po, hindi po tayo tumitigil sa pagpapaulad ng ating mga programa para sa kabataan. Nabuksan na po natin ang kandungan ng mga kabataan ni Rizal sa Barangay Bañadero at susunod na po ang Youth Development Center sa sasabing lugar kung saan nakatakdang magbigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga kapakanan ng ating mga kabataan. Kamakailan ay sinaksihan din natin ang pagtatapos ng daan-daang kababayan po natin na kada 3 buwan ay nabibigyan sila ng mga kasanayan at pagkakataon at every 3 months ay gumagraduate po sila daan-daan sa ating Calamba Manpower Development Center at patuloy po nating pauunlarin ang serbisyong po ito ng Calamba Manpower Development Center para sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kabataan. Prioridad ang ating mga kabataan sa ating mga programang pangkaunlaran at dahil sa mahusay na pagpapatupad ng mga programang pangkabataan sa lungsod ng Calamba, sa pangunguna po ng Calamba City Social Services and Youth Development Office, pipiyok ako, at lahat ng mga opisina, nakasama po dyan, ginawaran ang lungsod ng Calamba mula sa DSWD, mula sa DILG, at sa Open Heart Foundation. Ang lungsod ng Calamba ay ginawaran ng Seal of Child-Friendly City for being Seal of Child-Friendly Local Governance para sa taong ito. So palakpakan po muli natin ang City of Calamba. At sa usapin po ng pabahay, ito po, sa kasalukuyan po ay meron po tayong malaking backlog ng ating mga kababayan na wala pong tinatawag nating sariling disenteng bahay. So ang programa po natin ay nag-umpisa na po yan. Just recently, 2 memorandum agreement ang ating pong nalagdaan na paving the way po sa pagpapatayo
ng iba't ibang mga housing projects sa City of Calamba na makare-resolve po ng problema po natin sa kakulangan ng disenteng pabahay para sa ating mga kababayan. Isa po sa Barangay Rayan, isa po sa Barangay Mahada, out, at sa lalong madaling panahon po ang sariling atin dito po sa Barangay Kayanlog. So, nandyan po ang ating City Housing Regulatory Services Department. Palakpakan po natin sila. Sabi ko, nasa likod ako na LBC niya. Sa babahay pa rin po, unti-unti natutugunan natin ang pangangailangan sa larangan ito. Hindi lamang ating mga informal settlers at ang maaapekto sa paghahanda para sa operasyon ng bagong North-South Commuter Railway Project, kundi gayon din ang mga maliliit na manggagawa. Nabanggit ko na po ito. Ito po ay target po natin ay mga sectoral groups. Ipatatayo natin locus housing sa Barangay Mahada, Barangay Rayan, Barangay Kayanlog, na magkakaroon ng sariling bahay. At ito po ay subsidized ng ating national government at babayaran lamang po sa napakaliit na halaga sa loob ng mahabang panahon. Ang kalinisan at kayusan ng ating kapaligiran ay patuloy po nating pinapanatili. Regular ang ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng sektor, ng industriya, ng ating mga naninirahan sa ating lungsod upang maisiguro na wasto ang ginawang pagsasaayos ng ating mga basura at industrial waste. Gayon din ang pagsisiguro natin na regular na nahahakot ang ating mga basura sa kasalukuyan, sa ating mga pangunahing kalsada at mga barangays. At nakakatuwa po na napili ang ating lungsod na siyang may pinakamalinis na hangin, air quality na lungsod, hindi lamang po sa Calabarzon, kundi sa buong Pilipinas. At sa katunayan po niyan, mula po sa tinatawag nating South Report ng 2023 World Air Quality Report, ang Pilipinas o ang Calamba City ay pang-ani sa lahat ng mga cities all over Southeast Asia. So we deserve a round of applause for the city of Calamba. This reassures us that our air is not polluted and does not pose any threat to our people's health, sapagkat pinanatili po natin ang ating panuntunan o polisiya na wala pong maaaring magtayo ng mga negosyo, industriya sa lungsod ng Calamba na may tinatawag nating kategoryang pollutants, polluting. Kailangan po ay light industry, non-pollutant o non-pollutive. At yan po ay atin pong ipinatutupad. And of course, patuloy po ang iba't ibang mga programa ay pinatutupad ng ating lungsod sa pamamagitan ng City Enro para panatilihin po green, panatilihin po nating sariwa ang hangin dito sa lungsod ng Calamba. Ang kalinisan at kagandahan ng ating likas na yaman ay isang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa ating lungsod. At dahil dito, pinapalalahanan natin ang ating mga barangay kung saan marami tayong mga resorts na paigtingin pa ang pagpapanatili ng kayusan at katahimikan sa kanilang mga lugar at ang pagbabantay ukol sa exploitation ng mga bata at mga kababaihan sa sektor ng turismo. Ang ating mga resort owners at caretakers ay ating din pinulong kasama po ang Department of Tourism upang pag-usapan ang mga gagawing paraan ng accreditation na ipatutupad ng Department of Tourism at ng ating lungsod upang magkaroon po tayo ng mas malalim na pagtugaygay, pagsubaybay sa ating mga resorts dito po sa ating lungsod. Ito po ay ilan lamang sa mga ginawa natin at nais ko pong banggitin. Idagdag, ang lungsod ng Calamba ay pinangaralan din po ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Calabarzon, sapagkat ang Calamba po ay nahirang na pinakamahusay na lungsod sapagkat ang lungsod ng Calamba ang may pinakamaraming nabigyan ng trabaho noong nakaraang taon. Highest number of hired applicants at siyempre po highest number of jobs generated. Pinakamaraming trabahong available sa Calamba ay sa buong Calabarzon ay nasa Calamba. So mabuhay yung lungsod ng Calamba. Ay Peso, congratulations din po sa inyo.
Sa lumipas na 2 taon, natunghayan natin kung paano unti-unti ay naaabot natin ang antas ng kaugarang pangarap natin para sa ating lungsod. At natugunan ang marami sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pinagsikapan natin na mas marami ang makikinabang sa ating mga programa sa larangan ng edukasyon, bukod po sa ating mga pangangailangan ng ating mga teachers, mga bagong paaralan, mga bagong classrooms. Sa pangalawang taon ng ating pong panunungkulan ay muli makakatanggap ang lahat po ng mga estudyante mula sa daycare center, mula sa pre-LM, elementary, junior high school, senior high school, City College of Calamba, lahat ng estudyante ng alternative learning system all over the city, tatanggapin po nila ngayong Mayo sa pangalawang pagkakataon ang kanilang mga bagong bag, kompletong gamit, at hindi lang po 2 uniforms, kundi 3 na ang tatanggapin ng ating mga estudyante Calambreño na ang bilang ay 120,000 na mga estudyante. Maibsan huwag nang problemahin ng ating mga magulang ang mga gamit na kinakailangan ng ating mga kabataang Calambreño. So palakpakan po natin mula ang Department of Education, ang CSSYDO, kalusugan, social services, peace and order. Idagdag ko pa rin po, hindi po natin ito hiningi, ito po ay kusang ibinigay sapagkat nakita po nila siguro ang ating mga programa, proyekto, serbisyo upang manatilihin safe, secure, peaceful ang ating lungsod. Kaya ginawaran po ang lungsod ng Calamba mula po sa Manila Times. Ginawaran po ang Calamba ng tinatawag nating Model City, Safe Haven all over the city. Ligtas, secure ang mga Calambreño ay sa kanyang sariling bayan o lungsod. Pabahay, business friendliness, environmental protection at iba pa, at maihanda kinabukasan ng ating mga kabataan at magkaroon ng kapanatagan sa bawat pamilyang Calambreño. 2 taon pagkatapos manungkulan ang pamahalang ito, masasabi ko ng taas ang loob. Sa bawat oras ay naging tapat tayo sa ating sinumpang tungkulin na walang sinayang isang sandali. Masusing pinag-aralan na makabubuti sa bawat nakakarami, sa mas nakakarami, buong kapang na nagpatupad ng mga pagbabago. Kahit ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa nakasanayan sa maraming panahon, sa maraming taon, nagbigay ng higit na atensyon sa lahat ng dumudulog sa ating tanggapan. At hindi po totoo na wala po tayong ibinibigay na tulong sa ating mga kababayan. Araw-gabi, nagbibigay po tayo. Kahit po, nangangahulugan po ito na ibigay ang oras na dapat tayo ay namamahinga naman. We implemented sound fiscal management while promoting transparency. And of course, we prioritize expenditures according to the actual needs of the people and implemented programs for the inclusive growth of all. Sa patuloy natin pagganap sa bahagi ito ng kasaysayan ng ating dakilang lungsod, sama-sama nating ipadama ang mga ramdam na reforma ukol sa mahusay na pamamahala upang lahat ay magkaroon ng maayos, mapayapa, maunlad na buhay sa pamamagitan ng mabilis, matapat, at may malasakit na serbisyo na nararamdaman, pinakikinabangan ng bawat isang Calambreño. So mabuhay po tayong lahat. Happy 23rd Anniversary Calamba City! Mabuhay ang mga Calambreño! Isang makadiyos at isang makarisal na umaga po sa ating lahat. A round of applause for Mayor